Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo babalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Philippines Trending News. Please don't forget to subscribe sa channel ni Philippines Trending News. Nandiyan sa ibaba ang full video link, alright? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video, alright? So huwag na natin patagalin na to. Maraming salamat sa inyong suporta. Let's go! Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, nakatuto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng pangunahing stakeholder ng depensa sa buong mundo sa gagawin nitong historic address sa international audience mamayang alas 8 ng gabi ngayong araw po ng Biyernes. Nakatagda kasi magbigay ng isang makabuluhang mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng ika-21 edisyon ng International Institute for Strategic Studies ng Shangri-La Dialogue sa Singapore. Si Pangulong Marcos Jr. ang unang Pangulo ng Pilipinas na naghatid ng pangunahing mensahe para sa pangunahing forum ng pagkatanggol sa Asia. Ang edisyon ng naturang aktibidad na sa Shangri-La Dialogue ngayong taon ay lalahukan ng mahigit sa 550 delegado mula sa mga establishmento ng defense and security mula yan sa mahigit 40 mga bansa sa buong mundo. Nangako naman ang Pangulo na ipahayag sa kanyang mensahe ang legal at geopolitical na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Habang binanggit niya ang kahalagahan ng daluyan ng tubig sa pandaigdigang kalakalan sa ekonomiya. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang pangunahing talumpati sa pulong ng depensa mamayang gabi ay napakahalaga. Sa nasabing defense gathering, nagsampa-sama dito ang mga ministro ng depensa, pinuno ng militar at maging ng matataas na opisyal ng defense, pati na ang mga pinuno ng negosyo at mga eksperto sa seguridad mula yan sa buong Asia Pacific, Europe, North America at higit pa upang talakayin ang mga kritikal na hamon sa seguridad. Nakatakda namang ihain ng Department of Justice at maging ng Office of the Solicitor General ang kasong pangkakalikasan laban yan sa China sa susunod na linggo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa itinambak na sirasirang bahura diyan sa may Sabina o Escoda Shoal. Ayon kay Department of Justice Spokesperson Assistant Secretary Attorney Mico Clavano na sa susunod na ilang linggo, inaasahan nilang mabubuo na ang inihahandang reklamo o itong environmental case laban sa bansang China. Maging ang mga attachment aniya na magsisilbing mga ebidensya ay ihahanda na rin ng Department of Justice at ng Office of the Solicitor General. Matatandaan na nadiskubre ng isang marine researcher ng University of the Philippines ang nagsisimulang pananambak ng mga wasak na corals malapit dyan sa may Escoda Shoal nitong Mayo lamang. Hinala ng Philippine Coast Guard, panimula na naman ito ng posibleng pagtatayo ng istruktura ng China sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Nabatid na may nauna ng ginawang pagtambak ng mga sirang corals sa Sandy Cay kaya umusbong na roon ang sandbars. Samantala mga kabombo at Kastar Nation, kumpiyansa ang Department of Justice na makukumpleto na sa lalong madaling panahon ang inihahanda nitong environmental case laban sa China. Ito ang inihayag ni Justice Spokesperson Attorney Mico Clavano kaugnayan sa pagkasira ng mga bahura sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Aniya, sa loob ng ilang linggo ay inaasahan na nila na mabubuo na ang kanilang inihahanda ng complaint laban sa bansang China kung saan din maglalagay ng mga attachments ng kanilang mga pinangahawakang ebidensya hinggil sa naturang usapin. Kaugnay nito ay inihiyag din ni Clavano na plano rin nilang magpasaklolo sa Office of the Solicitor General para sa tuluyang paghahain nga ng environmental case laban sa China. Kung maalala, una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang kanilang paghahain ng kaso laban sa nasabing bansa ay kasunod dyan ng mga kinumpirma na ulat ng Armed Forces of the Philippines Western Command na nagsasagawa ng massive coral harvesting ang China sa isang reef sa may naturang lugar sa bahagi pa rin niya ng West Philippine Sea. Matatandaan din na kamakailan lang ay sinabi ng Philippine Coast Guard na natatapos ng durog na corals malapit sa Escoda Shoal ang China bilang paghandayan sa kanilang gagawing reclamation activity sa lugar na bahagi ng kanilang pagkatayo umano ng mga artificial island dito, bagay na mariing kinundin na naman ng mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Eto mga sangkay, may balita tayo. Alam nyo ba na binomba po ng water cannon ng Japan itong China at pinalayas po mga sangkay? Pag-usapan po natin yan. Sangkay, ito yung balita. Sa isang teritoryo din po mga sangkay na pinag-aagawan, itong Japan ay nakapwesto po doon.
then, may mga bantay din po silang mga kasundaluhan doon, mga sangkay. Alam nyo ba ang ginawa nitong China? Ito po ay tinatawag na Senkaku Island. Okay? Senkaku Island. Try nating hanapin sa Google. Try nating hanapin sa Google. Senkaku. Ito. Senkaku Island. Ayan, ito po yun, mga sangkay. Tingnan natin. Ito yan. Ngayon, mga sangkay, ito. Ito yung Japan, di ba? Ngayon itong China, may claim din po sila dito. Kaya nga lang, ang problema dito, mga sangkay, ayan po, ito po yun. Ito yung Japan, di ba? Ito yan, ito. Ngayon, ang problema dito, itong Japan, siyempre, lalong-lalo na ngayon mga sangkay, pwede na po silang mag-angas ngayon eh. Kasi nga po, may may go signal na po from America. Ngayon, itong China, umaaligid-aligid po, matagal na daw. Binabantayan, actually, ayon po sa balita mga sangkay, itong Japan, pinapayagan naman po nila yung mga bansa na may mga warship na dumaan o, kumbaga, magpaikot-ikot po sa isla na yan. Kaya nga lang, ang napansin daw po ng Japan, itong mga barko ng China, mga Coast Guard ng China, nagpapaikot-ikot sa isla at parami mga sangkay. Tapos, tumatagal na po. Tila ba may binabalak? Ngayon, ang ginawa ng Japan, eto na, ayon sa balita, US ally expels Chinese ship armed with water cannon. Ito po yun, mga sangkay. Binomba po ng tubig. Itong, ng China. At ayon po dito, the Japanese Coast Guard said it intervened in territorial waters around the disputed Senkaku Islands on Friday to expel. Okay, ito po pinalayas na po nila yung isang Chinese Coast Guard ships. So marami. Kasama daw po mga sangkay ang isang barko na mayroon din pong water cannon. So ang tanong dito, bakit hindi po sila pumalag? Bakit hindi po nila kinaya mga sangkay? Siyempre, ulitin ko, ang Japan po ang kinakatakutan nitong China. May trauma po sila dyan, mga sangkay. Alam po nating lahat kung gaano kalakas ang Japan. Kahit po sabihin natin, after World War II, nagkaroon po ng sanction sa Japan, mga sangkay, at hindi na po sila maaaring magpalakas ng kanilang sandatahan. Kaya nga ang tawag sa kanila, mga sangkay, is defense. Anong tawag doon? Military defense, something like that. Hindi na po sila yung tipong armed forces kung tawagin. Pang-depensa lamang. Pero ngayon kasi mga sangkay, eto na mukhang nagkaroon na po ng approval mula po sa West na itong Japan pwede na ulit. Kasi nga kaalyado po ng West ang Japan. Pwede na ulit sila magpalakas. Ngayon sabi po dito, the Chinese government vessels entered claimed territorial waters around ito na Ngayon, nakakita po ng Japan. May napansin po sila. Sabi po dito, the incident happened just days before China's Coast Guard set a new record on Monday for consecutive days of patrols in water near ito yung isla na to. Mga sangkay. At alam nyo ilang araw? 158 days lang naman sila. Since December 22 pa raw, mga sangkay. Ayon po sa Japan Coast Guard. Ibig sabihin, matagal-tagal na po nag-iikot dyan. Ngayon, mga sangkay, eto na ang nangyari. Nagsimula na po ang Japan na, kumbaga na bad trip na po. Ngayon, ang nangyari, eto. Pinalayas po sila, mga sangkay. Ginamitan po ng water cannon. Ayan, no? The Chinese Coast Guard, ito. The United States officially does not take a position. Okay. Ayan, no? Tuloy-tuloy pala, 158 days. Ganyan po yung ginawa nila sa Pilipinas, di ba? Doon po sa Scarborough Shoal. Ginawa po nitong China, mga sangkay, dahan-dahan, may mga nagpapakita mga warship, mga Chinese vessels, hanggang sa makapwesto na po sila, nakakuha po sila ng position. Ngayon, hindi po papayag ang Japan na ganun-ganun na lamang. So, nakahanap po yung China ng katapat dito, mga sangkay. Ayun. Dali. Ay, nako, mga sangkay. Ngayon,
eto, inaano to ng China, nilalaban kasi parang ang gusto po talaga nila mangyari, mapasa kanila yun. Imagine niyo itong China. Ang dami po nilang ang dami po nilang problema. Kita niyo yung India, yung Indian Ocean, 'di ba? Muntikan din po nila mga sangkay. Pasukin 'yun. Kaya nga lang bigla pong naglabas yung India ng mga malalakas na warship Umatras po. Ang China napalayas din po sila. So dito sa ating bansa, mga sangkay sa West Philippine Sea, the problem is we don't have the ability, mga sangkay, para paalisin ng mga yan. Why? Wala po tayong gamit. Wala po tayo gaano mga barkong pandigma. Yes, meron po tayong Philippine Coast Guard. Pero mga sangkay, tingnan nyo naman po, ang liit lamang po ng natin, di ba? Barkong pandigma. O kaya mga Coast Guard, hindi po kasi lalaki sa China. Pero may water cannon din po tayo, mga sangkay. Pwede sana. Kaya nga lang, dahil, kumbaga, nakikita ng China na wala tayong kakayahan, hindi po nila tinitigilan tayo. Ganun lang ang mga nangyayari. Kita nyo sa Japan. Kaya nga, di ba sinasabi nila, na kapag gumanti na po ang Pilipinas, baka magkaroon ng digmaan? Tingin ko hindi. Tingin ko hindi. This is my own analysis lang naman. Kasi, kung papalag talaga ang China, makikipagdigma sila, dapat nilusob na nila yung Japan nung winater cannon sila. Pero mga sangkay ang nangyari, wala. Hindi sila pumalag. Diba? Ganun lamang kasimple. Isipin po natin, mga sangkay. Diba? Na kung totoong papalag ang China, dapat pinalagan po nila yung Japan. Pinapunta na po nila yung kanilang Air Force, yung kanilang mga warship. Hindi nila ginawa. Bakit? May palag ang Japan So alam nilang papalag. So kumbaga, yung ginagawa sa atin mga sangkay, pananakot lamang ng China. Wala talaga sila ditong planong Kasi, tutuusin, sinasabi po nila na malakas sila Pwede nilang lusubin yung Japan, pero di nila ginawa, diba? So, ayun, mga sangkay, anong inyong opinion tungkol po dito na nagmukhang kuting ang China at napalayas po na water cannon po ng Japan? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion.